Hi, hello everyone. Good morning and welcome to the 10-day Bible Memory Verse Challenge. Again, I am Sir Jerry Galarosa Ompok. I was nominated by Sir Chris Ocose to be one of the participants in this 10-day Bible Memory Verse Challenge. Brothers and sisters, the ultimate objective or purpose of this project is not just to display our ability on Bible memory verses, but to encourage above all the body of Christ, to minister the body of Christ, as well as to encourage our viewers, our friends on Facebook, and those who are watching over this gospel presentation to be strong enough in these trying times, to be courageous and be bold and be confident and have faith in God, especially in this pandemic time or world health crisis. By the way, this is my 8th day of this 10-day challenge. Sorry nga wata naka post kagahapon sa to ang uh, Bible Memory Verse Challenge tungod sa mga kakulian nga dili malikayan, no? Kining atong gadget karon nga gigamit medyo adunay panuigo na usab sama sa tag-iya. So nagguba ang ako ang gadget mga higala. Kaya wala ko gahapon naka-post or naka-record aron ma-post sa maong ika 8 day nga memory verse challenge. So salamat sa Ginoo kay kagabi okay na o karong buntaga continue ang ministry, ang atong pagministeryo, ang atong pagpangdasig sa atong mga kaigalan ug kaigsuonan nga nagasubaybay nining ato ang pagdinasigay pinaagi sa social media. By the way, ang akong verse nga akong i-share sa inyo is to be found in 1 John 5:11 and 12, which says, "And this is the record that God hath given us eternal life, and this life is in His Son." Verse 12, "Whosoever hath the Son, or he who hath the Son, hath the life, but he that hath not the Son, hath not the life." Lisod ni King James Version mga higala kay na mga hat daw dine lisod nga mga kuan, no? Siya nga sa Cebuano nag-ingon dito nga og kini mao ang pagpanghimatuod nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Og ang kinabuhi nga walay katapusan anaa sa iyang anak. Verse 12, bisan kinsa kadtong nakabaton sa anak, nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Apan bisan kinsa kadtong wala makabaton sa anak, wala makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So, all of these two verses are very important for me. These are, for me, mga principles ni sila on the assurance of salvation. Abi ninyo mga kaigsoon ko kay gala, daghan karon ang kadaghanan gyud majority karon ang wala gyud nagadahom or wala gyud nagatuo nga ang kaluwasan atong masiguro. Pero sultihan ta mo kini nga verse nga akong i-share sa inyo ha. These are but evidences, or I should say these are practical principles nga kung ato lang masabtan og maayo, principles on how to obtain salvation, how to have the assurance of salvation. Kung ato lang ni siyang masabtan og maayo, ato gyung masiguro ang kaluwasan, no? Atong himay-himayon ni siya sugdan nato. Balik ko nato ang verse 11. This is the record, matod pa sa pulong sa Ginoo. And this is the record that God hath given us eternal life. When we say record, magisgot ta og record, it is a written document or writings. It is a writings gift, maybe for a longer time, that will serve
or be used or basis of an evidence in the future time to come. So, ang record, usa ni siya kadokumento. Usa ni siya kakasulatan nga gihipos aron mahimong ebidensya sa umalabot nga kapanahonan. Abi ninyo, ang record importante kayo. Bisag asa ta mo adto, importante ang record. Mag-trace ka og background sa isa ka tao, mo adto imong pangitaon ang iyang record, adto kag barangay, adto kag pulis, NBI, or kung usa ka aplikante, ang mga record nimo gikinahanglan kayo. So records are very, very important. It is a document kept for a longer time to be used as a basis for an evidence in the future time. So pag-ingon sa Ginoo nga, this is the record, but pasabot, document ni siya, usa ni siya ka-ebidensya, ang iyang pulong, gisulat as an evidence, kung unsaon na to, as I should say, as a way for us to understand and to have this, the assurance of salvation, for sure, ang iyang mga pulong. Nagingon, mao kini siya ang record. Unsa daw ang record? Nga ang God the Father naghatag na kanato sa eternal life. Asa daw ang eternal life? Tuwa sa iyang anak. Unya, nag-ingon ang verse 12, bisan kinsa nga makapanag-iya sa anak, makapanag-iya sa kinabuhing walay katapusan. Nagihatag sa God the Father in verse 11. Apan, bisan kinsa nga dili or wala makapanag-iya sa anak, dili makapanag-iya usab sa kinabuhing walay katapusan. These are two different principles for us to understand this morning, no? Assurance of salvation ang akong i-share sa inyo, ha. Kung ikaw nagatan-aw ni ini nga program o niya somehow in the past nakadawat ka kay Christ, ingon nga imong Lord and Savior, o niya wala pa kaya makasiguro nga naa na gyud nimo ang kaluwasan, this is your day. O kanimo usab nga wala pa gyud makadawat sa kaluwasan, and this is also your time to receive this the salvation, the gift of God, which is eternal life. So naging ko ng verse 12 ato ni siyang 11 ato ni siyang himay-mayon. Bisan kinsa nga mao kini ang pagpanghimatuod nga ang Dios naghatag sa kinabuhing walay katapusan. Unang prinsipyo, atong ibutang sa tungon ahuna nga gihatag na sa Dios Amahan ang kinabuhing walay katapusan. Gihatag na. Past tense. God hath given us eternal life. Ang Dios naghatag na, pwede na ito butangan o word nga na, kay past tense man, naghatag na sa kinabuhing walay katapusan. Asa daw ang kinabuhing walay katapusan? And this life is in His Son. O kining kinabuhing walay katapusan, kining salvation ba? Naa sa iyahang anak. Kinsa man ang iyahang anak? Dili ta siguro magiglalis, kitang tanan nga mga Kristiyano. Nagtuong ang anak sa Dios mao si Ginoong Hesus. Ang kinabuhing dayon naa sa iyahang anak. Gihatag na. Asa daw ang kinabuhing dayon? Tuwa sa iyang anak. Verse 12, another principle. Bisan kinsa nga makaangkon sa anak or makabaton sa anak, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nga naman, tuwa man sa iyang anak. Ang kinabuhing walay katapusan, gihatag sa Dios Amahan. Kung atong maangkon ang anak, hayan, maangkon usab nato ang kinabuhing walay katapusan. Kay tuwa man sa iyang anak. Di ba? Klaro? Next phrase in verse 12. Apan bisan kinsa nga wala makaangkon sa anak, wala makapanag-iya sa anak, wala usab makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Klaro kayo, tataw. Matod pas kong amigo, klaro pa sa untong tutok ang kamatuoran. Nga ang Dios Amahan naghatag na past tense sa kaluwasan. Asa daw ang kaluwasan? Tuwa sa iyang anak. Verse 12.
Bisan kinsa nga makaangkon sa anak, makaangkon sa kaluwasan. Apan bisan kinsa nga dili makaangkon sa anak, dili makaangkon sa kaluwasan. So, challenge. Pangutana. Unsa may atong buhaton aron maangkon ang kinabuhing dayon? Baton ang anak, verse 12. Bisan kinsa nga makabaton sa anak, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ngano makabaton man? Kay tuwa man sa anak ang kinabuhing walay katapusan, verse 11. Klaro kayo no, simple kayo ni nga kamatuoran mga kaigsunan ko kay galaan, pero daghan ni ini ang wala maka-gets, or daghan usab ni ini ang wala pa nakadungog. Ang God the Father naghatag na sa salvation, asa ang salvation to sa anak. Bisan kinsa nga makaangkon sa anak, makaangkon sa salvation. Tungod kay tuwa man sa anak ang kinabuhing dayon. Pero kung di nimo maangkon ang anak, dili usab nimo maangkon ang kinabuhing dayon. So sigurado gid nga maangkon nimo ang kinabuhing dayon kung maangkon lamang nimo ang anak. So angkon ang anak mga kaigsunan ko, this is your time. Angkon ang anak, wala pa nimo siya na angkon, time nimo ni nga angkon na gyud siya. Na ako'y gika-istorya mo pa niya, ako namang nadawat sige nung Hesus sir. Ina ko nga naman, gasimba bi ako kada Domingo. Ina ko lahi ang pagdawat, lahi ang pagsimba. Napoy isa niingon nga, sir, nagani ko kuan file sa mga Christian songs, daghan kayo. Ganahan ko mamaminaw, kanta-kanta po ko mga Christian song. Kaya akong gidawat si Kristo. Nakulahi ang pagpaminaw sa mga alawiton sa para sa Ginoo, lahi po ng pagsimba, lahi po ng pagdawat. Ako siyang niabot na ba sa punto nimo? Have you come to a place in your personal life? Ako siyang giinan nga. Ikaw lang mag-isa or somebody nag-lead sa imuha nga imong giingnan ang atong Ginoong Kristo nga Ginoong Hesus, ako kang dawaton karon ingon nga akong personal nga Ginoo ug manuluwas akong kinabuhi. Naginuktok siya, nagpitok-pitok ang mata. Check, wala mo ko anak ka kuan, try. Wala pa gid mo nadawat. In the Bible sultihan ta mo, kinahanglan gyud nimo siyang dawaton. Nag-ingon ang Biblia, Juan 1:12, sa tanan nga mudawat kaniya, kanila maghatag siya kagahom nga mahimo silang mga anak sa Dios. Karon kay anak man ka sa Dios, pinagis pagdawat nimo kang Kristo, iridiro ka sa dayong kaluwasan. Sumala sa Hebrehanon 5 bersikulo 9. Si Kristo nga tinubdan sa kaluwasan, nga imo na siyang nadawat, na mabatunan usab nimo ang kaluwasan. Naman sa iya ang kaluwasan, di ba? Bisan kinsa nga makaangkon sa anak, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Now, unsay buhaton aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan? Angkon ang anak. Unsay buhaton aron madawat ang anak, aron maangkon ang anak, dawata ang anak. Juan 1:12. Isulti sa imong baba, Roma 19 ug 10. Isugid sa imong ngabil, ingna siya nga ikaw na ang akong Ginoo karon ug manuluwas. Ako kang dawaton karon ug pasudlon nako ka sa akong kasing-kasing ug kinabuhi, Lord. Nya nag-ingon siya sa Pinadayag 3:20 nga inigsulti nimo nga imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing, matud pa niya, musulod ako ug makig-uban ako kaniya. Usa ka anindot kayo nga saad sa Dios, sa dihang ato siyang dawaton. Mga kaigsunan ko ug kahigalaan, gikinahanglan gid nimong dawaton si Kristo. Sa atong kapanahonan karon daghang nagtuo kang Kristo. Tanan nga mga Kristiyano, kaya gani gitawag nga Kristiyano kay nagtuo kang Kristo. Pero wala pa sila makasinati sa pagdawat kang Kristo personally sa ilang kinabuhi. Ako nadawat nako si Kristo ingon nga akong Ginoo, manuluwas akong kinabuhi when I was at the age of 9 years old. Wala ko ma sa iyo. 9 anyos. Miluhod gyud ko. Somebody nag-lead sa kuha sa Ginoo. Gipasabat ko niya sa mga pag-ampo. Unya ako siyang giingnan ako ang Ginoo nga Lord, mosulod ka sa akong kasing-kasing ug kinabuhi. Di gyud ko makalimot adto nga time, perti gid akong hilak. Nya pag ingon ginako nga mosulod ka sa akong kasing-kasing ug kinabuhi, tabangi ko sa pagsunod kanimo. Gikan karon hangtod sa umalabot nga kapanahonan. Human gid sa pag-ampo sa kuha, grabing di na ko ma-express ang akong feelings sa akong sulod nga murag ginaagid si Lord, nag-uban-uban gid sa kuha sa tanan nga panahon hangtod karon sa akong pagpalagad sa iya. So kung wala pa ka niabot sa point nga imo gid siyang giingnan nga ako kang dawaton karon, buhatan na karon, igsoon, igala. Ingna si Ginoong Hesus. Bisag ikaw lang. Ingna siya nga, Lord, akong gi-accept nga ako makasasala, unya ako kang dawaton karon. Ako kang pasudlon sa akong kasing-kasing ug kinabuhi. Musulod gid siya, matud pa si iyang pasalig. Pinadayag 3:20. Ako nagtuktok, tan-awa ako nagtuktok sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Bisan kinsa katong moable sa ilang pultahan, pasudlon, atong pasudlon siya. Matod pa niya, musulod gayud ako.
kung nga pa nimo masinati ang pagpakig-uban sa Dios. O Dios makig-uban kanimo igsoon kong higala. Wa pa ka niabot sa punto nga imo siyang gipasulod sa imong kasing-kasing kinabuhi. Pasudla siya karon. Ina siya Ginoong Hesus, akong gi-admit nga ako sa makasasala, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang hangyoon nga mosulod ka sa akong kasing-kasing og kinabuhi karon. Mosulod gid siya. Now, sa dihang makasulod na si Kristo, nadawat na nimo si Kristo, madawat na usab nimo ang kinabuhi walay katapusan. Ingon ana lang kayano mga kaisong kailan. Siguro mayon ko nga sa ato pa sigurado na taan nga maluwas ta. Sigurado. Makaingon ko nga sigurado na ang kaluwasan nimo nga naman. Kung mo padayon lang ka ug di ka mosibog. Pero mo atras ka bisag nagdawat na kang kang Kristo, dili gid gihapon nimo maangkon ang kaluwasan. Kinahanglan gid ta mo padayon mga kaisong kog higalaan. Doon ako higala niingon nga hinambog man lang niingon kag masiguro ang kaluwasan nga buhi pamanta, makasala pamanta, wala pa man ang adlaw sa paghukom. Ingon ani ni siya mga higala, paminawa ko nini ha. Sa una sa high school illustration ako ni para masabtan ninyo ang assurance of salvation. Sa una sa nag-eskwela pa ko na ako'y maestra nga paborito kaayo. Ako masayop ang iyang pangalan si Miss Bardahe. Amo to asa na siya karon. Dugay na to kayo 34 years ago. So na ako'y paborito nga maestra nga si Ma'am Bardahe niya. Kana siya gusto kayo ko niya science subject siya pero lisod ang iyang gihandulan pero ganahan gud kay ko siya kay ngano dili lang kay buutan siya, dili lang kay dagko ang iyang hinatagan nga grado. Ganahan ko siya kay ngano before sa final examination muhatag na siya mga pointers. Muhatag siya pointers. O niya abi ninyo once muhatag na siya og pointers, maka-attend lang ka sa iyahang pagpanghatag og pointers, sigurado gid nga makapasar ka. Kay mao man to iyahang ibutang sa iyahang questionnaire, iyahang test paper. Mao to mga pangutanaan. Moingon na gani siya nga chapter 1, please read. Basahan yun. Pag-ingon nga chapter 2, this part, please memorize this one. Memorize yun. Ako nang gibuhat mga ison. Every time mo hatag siya og pointers, ako yung isituit nga mahimo nako, mabuhat nako, matuman nako kung unsa ang isulti sa pointers. Kaya anang gabi pa lang sa pagkaugma final examination na excited nako kaayo magdamgo-damgo nako ana mga igsoon nga kung man ang examination unya nako kay kuha mo ni muna. No? Pag abot gyud sa examination, tuwa gyud didto ang mga gihatag niya pointers. Mangutana ko ninyo. Wala pa gitchikan ang among test paper. Masiguro ba nako nga pasar ko o dili? Masiguro nako nga pasar ko. Bisag wala pa gitchikan ang akong test paper. Ngano man ang iyang mga pointers tuwa didto sa questionnaires. Kung unsa ang iyang giingon dito, akong gibuhat, akong gituman, wala pa'y pag-check sa mga test papers. Hibalo na ko nga, pasar ko. So, pag-check yan sa test paper, pagkaugma, gipanghatag, welcome yun, kayo. Congratulations, Mr. Jerry Ompok. Number 1 sa klase. So na number 1 sa examination, naman ko karoy mga classmate gyud. Na damo akong classmate dito sa high school pa ako sa Nina sa School of Craftsmanship and Home Industry sa Eastern Samar. So hinumdum na sila ka mambardahi. Sa amo ang science nahitabo gyud na I think second grading ba to or first grading or fourth grading wala ko kadumdum no. Nahitabo gyud na nga number 1 gid ko. Perfect gyud, dili kay number 1. Wala gid ko wrong. Naman ko yung mga classmate karon nagtan-aw. Wala gid ko wrong ato nga time. Nya, congratulations gisulat dito sa blackboard. O niya ako pa gid hinuoy gipatiwas pag-check sa mga test papers sa ako mga classmate kaniadto. Wala pa ang ting check sa test paper, nahibalo na ko nga pasar ko. The same is true sa kaluwasan. Igsoon kog higala, masiguro na to ang kaluwasan bisan pag wala pa ang adlaw sa paghukom. Kung ato lang tumanon kung unsa ang gisulti sa pointers. Asa na gisulat siya ang pointers para ato matun-an? Nara
Kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo, tumano nimo, ngano di man nimo masiguro ang kaluwasan nimo igsuon. Example lang ta ka. Sa 1 Juan 5:21, nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo, mga anak, paglikay kamo sa mga Dios-Dios, sa mga dibulto. Unya maglikay ko. Dili ko mosimba og mga dibulto. Correct wrong? Correct. Mao may ang ingon diri. 1 Juan 5:21. Mga anak, paglikay kamo sa mga Dios-Dios, maglikay ko og Dios-Dios. Correct na na. Kung sa test paper pa. Another example, pag-ingon niya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 7, mga anak, kung mag-ampo kamo, avoid vain repetitions. Ayaw nang pabalik-balik nga tag-as nga ampo nga way kapuslanan. Unya inig-ampo nako, dili nako balik-balikon. Correct wrong? Correct na pod. Kay mao may ang gingon. Tanan nga yang gingon diri kung imong tumanon, wala pay adlaw sa paghukom, sigurado na nimo ang kaluwasan igsuon. Na diri tanan pointers. Kaya kinahanglan ginatuton-an permanente ang pulong sa Ginoo. Magbasa ta permi dinhi, magtuon ta permi dinhi para nga mahibalo ta kung unsa ang pointers. Pag-abot sa adlaw sa paghukom mga kaisong paghigalaan, ato manggituman ang iyang mga pulong, sigurado ang kaluwasan. I believe in the eternal security. I believe in the assurance of salvation. But my assurance of salvation is conditional. Kung mo padayon ka hangtod sa katapusan. Pero di ka mo padayon, nagdawat ka karon kang Kristo, nabato na nimo ang kaluwasan, dili nimo ang kaluwasan alagaan, dili nimo atimanon, dili ka magpakabana pagtuman sa kabubuton sa Dios, uban pa nimo nga uban pa niya nga mga pulong, wala gyapon kapuslanan ang tanan. So kinahanglan gid mong dawaton si Kristo unya aron mabatonan ang kinabuhing walay katapusan, unya sa ingon ni ana nga kahimtang padayon ka sa pagsunod sa iyaha. So dinhi ra ko kutob mga kaigsoong kong kikilaan, medyo nahinaykan gyud ning atong oras no kay wa man ta makahatag agahapon adlaw o medyo broad man gud ni siya nga discussion o dili lamang kay broad, usa kini siya ka relevant nga mga subject matters as far as soteriology is concerned. So medyo nataas. So dinhi ra ko kutob mga kaigsoon ko og kahigalaan. Again, I will give the challenge to my friend Pastor Alvin Batistel. I will continue to challenge you, Pastor, if you happen to watch this gospel presentation online. So, ikaw, Pastor Alvin Batistel, ang nakatuka. Kaya abangan ko ang pagtugon mo sa hamon na ito. Just say a verse and then say something about the verse for 5 or 10 minutes for that purpose. And then challenge at the end of your message somebody for this 10-day Bible Member Challenge. God bless everybody and bye-bye.